What's up mga bro? So ngayon I just want to share with you na nag-relapse ako ngayon from 48 day of NoFap o semen retention hard mode. So I just want to say na siguro rest siguro ako na mag-upload ng video. Siguro itigil ko muna to sa pag-upload ng video ko dito sa channel na ito. And I just want to say na kailangan kong maging busy at maging discipline sa sarili ko. Pero hindi ko gusto na i-quit yung journey ko. Hindi ako ki-quit ng NoFap. Hindi ako mag-quit sa semen retention. I just want to say na itong channel na ito is magtigil muna ako. I just want to stop uploading from channel na to. Pero bago tayo magpigil o bago tayo mag-stop ng upload dito sa channel na ito, I just want to say na meron akong small discussion about sa relapse. Okay, ngayon this relapse is hindi naman talaga tong relapse na to is nagiging down. Besides, nagiging grateful ako sa sarili ko na nakaabot ako ng new best sa journey ko sa NoFap this year. So 48 days new best ko sa NFO semen retention NoFap. So sa 48 days ko na best, marami akong benefits na nakukuha, especially 30 days o kaka-upload lang dito sa channel na ito. So kung hindi mo pa napanood yon, yung 30 days na yon, nasa description o link sa baba yung video na yon. Okay, so itong relapse na to is, ang nafe-feel ko sa relapse na to is bago lang ako nag-relapse o before ako nag-relapse o before ako nag-PMO is natitempt ako. Para sa akin is yung awareness ko is nagdi-decrease. Nawalan ako ng gana sa sarili ko for my journey. Siguro I just want to say na flatline siguro ito is nawalan ako ng gana, nagiging boring ako sa journey ko. Kapag nagkaka-high streak ako or more on the high streak, more na boring din sa sarili ko, sa journey ko. So I just want to say, itong relapse nito is karma ito sa sarili ko. Gusto kong aminin sa inyo, karma ito. So bakit ko nasabing karma ito? Nagiging karma ako sa high streak ko dahil nagiging mayabang ako sa sarili ko. Nagiging mayabang. Once na nagiging mayabang ako, doon ko nakikita yung sarili ko na hindi ko na kailangan ng tulong ng iba, especially sa community. Pangalawa is nawawalan ako ng respeto. Hindi ko na iniisip kung ano talaga yung mabuti at masama sa aking sarili. At once na ginawa ko yon, karma. Okay, pangatlo, nakikipagtalo ako sa sarili ko. Nakikipagtalo ako sa iba o pilit kong pinapatunayan ko yung paniniwala ko sa iba kahit hindi naman sila maniniwala sa mga sinasabi ko. Yun yung tatlong karma na sa sarili ko is dumating. Okay, I just want to say na hindi tayo perpekto sa journey natin. Imposible na hindi tayo mag-relapse sa journey natin kahit naka-high streak pa tayo is meron pang posibilidad na mag-relapse tayo sa journey natin. Okay, especially ako, 48 days. Ito yung best ko for this year. So grateful pa din ako. Kahit nag-relapse ako, grateful pa din ako dahil nalagpasan ko yung year ko o yung best ko sa taon na ito. So nalagpasan ko at marami akong natutunan dito for the 48 days streak na going to fail. Okay, marami akong natutunan sa sarili ko. Natuto na akong mag-ingat sa sarili ko, pero nakalimutan ko dahil marami akong ginagawa. At once marami akong ginagawa, marami ding oras na nagiging distracted ako sa sarili ko. At doon yung cause, doon yung rason na bakit ako nagiging boring sa sarili ko. Marami akong ginagawa, palagi na lang ako nag-iisa. Hindi ako nag-hangout sa barkada ko. Minsan lang ako nag-hangout sa barkada ko kahit nagiging boring ako. So I just want to say na meron pa ding kaisipang kalibugan kahit naka high streak na ako in 48 days, meron pa ding sexual thoughts, sexual urge o temptation. Okay, so bakit ako nag-relapse? Bakit ako pumunta o humantong sa pagre-relapse ko? Nahihiya ako sa sinabi ko dito. Okay, I just want to open up sa sarili ko. So humantong ako sa pagre-relapse ko dahil natitempt ako sa sarili ko. Once na natempt ako sa sarili ko, so
nagiging bastos ako, nagiging horny ako sa sarili ko. Naghahanap ako ng isang babae na gustong makipagtalik sa akin. So yung ginawa ko kahapon is disrespected talaga. Okay, disrespected talaga. Hindi ako mahiya dito na gusto kong ibahagi itong nararamdaman ko ngayon sa relapse na yon, sa anong cause ng relapse na yon. Okay, nagiging horny ako sa sarili ko. At once na nagiging horny ako sa sarili ko, marami na akong iniisip na kalibugan. At doon sa humantong sa mga araw na yon, siguro mga kahapon na yon. At once na nag-iisip ako ng kalibugan, pinapanic attack ako, nagiging anxiety ako, nagiging kinakabahan ako sa sarili ko na bakit, gusto ba akong magpimo o gusto ko bang magagawa na naman ulit ng sariling katarantaduhan o hindi. So yan yung cause ng relapse. Nagiging temp ako, nagiging horny ako sa sarili ko. So small discussion lang ito sa relapse ko, sa journey ko. Ito na siguro tong last video na to na mapanood nyo. Siguro rest muna siguro ako sa pag-upload ng ganitong mga videos. So balik lang tayo siguro mga 1 month, magwa 1 month siguro, mga 1 month, dahil hindi lang ito dahilan na bakit ako nag-relapse na hindi na ako mag-upload ng mga ganitong video. I just want to say na busy talaga ako sa negosyo ko, busy talaga ako sa buhay ko. Marami akong ginagawa na gusto kong mag-improve sa sarili ko. Self-improvement, pera, o learning. So yan na muna sa ngayon. NNN pa din sa inyo. Ingat sa inyo. Back to the grind. Grind tayo 1 month. So see you on the 1 month. Bye.